Alright, so magandang, gabi po muli sa inyong lahat mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao, ito po muli si JNK ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman natin itong pagdalaw po ng ating Presidente Bongbong Marcos mga kababayan. Doon po sa Germany at siyempre po sa Czech Republic. Dalawang mataas na opisyal po ang nagpapatawag o nag-imbita kay PBBM mga kababayan. Bakit nga ba kailangan pumunta ni PBBM? Bakit anong idudulot nito sa bansa natin? Anong magiging effect nito sa bansa natin? Eto mga kababayan, bigyan ko lang po kayo ng idea, no? Hindi naman tayo magmamarunong basta-basta dito. Kaya lang, ito po ang insight natin na ibibigay. Okay? So, noong oy, nasan ka na? Nawala Hmm. Saglit lang po Ano ba't nawawala 'to? Kanina may nagsasalita, ngayon nawawala. Niloloko talaga ako nito Mhm. Okey. Eto mga kababayan, ibibigay ko lamang po sa inyo. Nakita ko na, eh. Hoy, bilisan mo naman. So, ang isa sa mga magagandang pangyayari po, mga kababayan, ng sabi kasi ng iba, sabi ng ilan, 'di ba, ay panay daw ang travel abroad ng ating presidente kasama ni First Lady at kasama pa ng mga ibang mga tao, mga alalay. So, siyempre, malaki daw budget, malaking pera na naman ang ginagastos na galing sa kaban ng bayan. Ano ba ang kagandahan ng mga trippings ni Pangulong Bongbong Marcos? Itong ipapakita ko po sa inyo mga kababayan, ito po ay isang article na kung saan po nagpapakita na maganda po ang bigay o maganda po ang kinahihinatnan, ang epekto ng trip abroad ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong 2023 mga kababayan, hindi pa kasama yung 2024 Baka maano po kayo, malito po kayo. Itong 2023 lang na kanyang foreign trips. Sabi dito, pumalo na sa 294 billion pesos ang halaga ng mga actualized investment. Ibig sabihin yan, hindi na yan pledges. 'Di ba? Actualize. Ibig sabihin nakikita na, totoo na mga kababayan. Nabunga ng mga naging foreign trips ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay DTI Board of Investment o BOI Undersecretary Seferino Rodulfo, 8 proyekto na nagkakahalaga ng 227.72 billion ang nagmaterialized. 44.02 billion naman para sa 11 projects at 22.17 billion para sa karagdagan pang siyam na proyekto as of December 2021. So ito po ay nagkakahalaga halos na 300 billion investment. 2023 pa lang yan mga kababayan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, nung nakaraan, 'di ba? Ngayon sa Tchatcha, ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos ay mag-amend ng ating economic provision, 'di ba? Amyendahan ang ating economic provision, palitan yung yung 60-40. So parang yung foreign direct investment mga kababayan. Dito sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na 'to, alam natin nag-materialize na, hindi lang pledges materialize, nag-actualize. Ibig sabihin, 300 billion investment. So marami na 'yan. Siyempre, ito ay magbibigay na ng trabaho sa mga kababayan natin, mga projects na 'yan, at kung ano-ano pa. What if mga kababayan, 'di ba? Kung ang mga ito ay 300 billion pesos investment lang, o wag na natin pesos, basta kasi ito investment So hindi pa siya pera. Pero yan yung nagastos sa mga proyekto, 'di ba? Na ibinigay dito sa atin, mga kababayan. Ngayon,
Kung yan ay nakakapasok ng 300 billion, what more kung papalitan o i-amyenda natin yung ating economic provision. Na yung sinasabi ko nga po sa inyo, wag nating pakinggan itong si Harry Roque. Bakit? Si Harry Roque kasi, tingnan nyo sabi niya, sinungaling daw si Pangulong Bongbong Marcos. Nung una daw, hindi niya sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman natin kailangan ng foreign investment. Hindi natin kailangan yan para lumago, para maging successful ang Pilipinas. Then eventually, nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos to amend economic provision. Kasi nakita ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, na ang kailangan po natin yon sapagkat yung mga foreign individuals, yung mga foreigner na gustong magkaroon ng sariling negosyo dito, sila ay nai-stop nung 60-40. Biruin mo ba naman, 'di ba? Hindi ka magiging all out. Pilipino ang magiging amo mo. 40 lang sa kanila eh. Pilipino 60, 'di ba? Tapos ang mangyayari pa niyan, ang hirap pang humanap ng partner, mga kababayan, na Pilipino 60% ang kanila. Eh alam naman natin, hindi ganun kalaki ang pera natin, ang pera ng mga ngalakal natin dito, mga mayayaman, 'di ba? Ang talagang yumayaman dito ay yung mga nasa Senado, yung may mga ano talaga, yung may mga negosyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung monopoly nila ang nagiging problema, kaya ayaw nilang papasukin ang foreign investors, ang FDI. Ayaw nilang amyendahan ang ating saligang batas when it comes to the economic provision dahil yung kanilang sariling interes ang natatapakan. Gusto nila sila lang ang magmonopolyo, 'di ba? Dito, mga kababayan. Eh paano kung ito, sabi nga ng mga kongresista, this is the only chance na pwedeng mangyari sa atin in our lifetime. Lagpasin pa ba natin, mga kababayan? Ito ay para sa future ng mga kabataan. 'Di ba? Hindi na para sa atin, para sa mga kabataan na magbibigay ito ng trabaho sa marami. Mag-aangkat ito ng ano, siyempre 'pag may mga pumasok dito nagkaroon ng tinatawag po natin na competition, bababa, 'di ba? Bababa yung ano, mga kababayan, yung taxes natin makakapag-generate tayo, 'di ba? At hindi na pupunta sa ibang bansa yung mga kababayan natin para maghagilap ng trabaho. Kung sila ay skilled, dito na lang sila, 'di ba? Hindi na rin matatakot yung mga foreigner na sila ay magbagsak ng kanilang negosyo dito. Hindi gaya ng gusto nilang magnegosyo pero hindi nila magagawa dahil mayroong isang tao na bossing-bossing sila. Remember, 2023 pa lang po ito, as of December 27, mga kababayan. 300 billion worth of actualized investment or nagmaterialize na. Eh yung 2024 pa, 'di ba? Gasino lang yung ginagastos ni PBBM, mga kababayan, sa kanilang foreign trips. Umaabot ba ng 300 billion? Hindi naman. 'Di ba? Kung umabot man ng bilyon, pero palagay ko, mga kababayan, hindi aabot ng 300 billion. So sa makatuwid, panalo pa rin tayo. 'Di ba? Hindi naman kasi yan makukuha ng pabunga-bunga nga lang, hindi yan makukuha ng pasigaw-sigaw, hindi po yan makukuha ng pagmumura. Ang foreign relation, mga kababayan, 'di ba? Kailangan matalino, kailangan marunong makipag-usap, kailangan mahinahon, kailangan nag-iisip, kailangan ginagamit ang utak, 'di ba? Sinabi pa ni Rodolfo na rehistrado na sa mga investment promotion agencies tulad ng BOI at Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang mga nabanggit na actualized investment. So, ito ay recorded, mga kababayan, 'di ba? Ano ba ang sino ba ang pupuntahan? Sino ba yung mga tao na pupuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos? President Marcos Jr. leaves for an official trip to Germany from March 11 to 13. His fifth international trip this year. Kasi alam naman natin kung saan siya nagpunta, dalawa sa Australia, uh, ano pa ba yung mga pinuntahan niya? Nakalimutan ko na yung iba. The president to be accompanied by First Lady Luisa or Luis Liza Aranete Marcos
and several cabinet members will then proceed to the Czech Republic for a state visit on March 14 to 15. The visit of the two European nations aims to strengthen the Philippine ties with them. So, mga kababayan, isa pa ito. 'Di ba? Ah, kailangan mapatibay ni Pangulong Bongbong Marcos ang pakikipag-ugnayan sa mga bansang ito. 'Di ba? Explore more areas of cooperation and invite groups to invest in or expand their businesses, the country official said. So, parang ito ay paglalayon, mga kababayan, na itong si Pangulong Bongbong Marcos, sabi ko nga sa inyo, maraming nagtitiwala sa Pangulo natin. 'Di ba? So, sa kanyang mga pakikipag-usap, mga kababayan, kahit kayo naman kahit hindi kayo businessman, hindi kayo presidente, pero kay Pangulong Bongbong Marcos napapa-oo kayo. Nanonood nga kayo kay Pangulong Bongbong Marcos napapa-oo kayo Na kahit busy kayo, mga kababayan, gagawa kayo ng paraan para makausap si Pangulong Bongbong Marcos. That's exactly yung nakikita ko dito na advantage ni Pangulong Bongbong Marcos kasi may nakikinig po sa kanya. 'Di ba? Hindi natatakot sa kanya na baka mamaya makipag-usap may mapapatay o baka mumurahin o baka sasapakin, 'di ba? The Department of Foreign Affairs said that the trip to Germany was on the invitation of German Chancellor Olaf Scholz. It follows the visit of the German Federal Foreign Minister Annalena Baerbock to Manila last January. In Berlin, the president will have a meeting with the Scholz and is expected to discuss efforts to strengthen the ties between the countries. The Philippines and Germany, which formally established diplomatic relation in October 1954. Aba, mahaba-haba na rin pala yung ating diplomatic relation, mga kababayan. Kung ngayon ay 2024 minus 1954, so lumalabas po na may 70 years na rin pala. 'Di ba? Tama dito. We commemorate the 70th yet anniversary of diplomatic relation this year. Okay? Marcos will also witness the signing of government-to-government agreements which include a joint declaration of intent on strengthening cooperation in maritime sector. So yan pa, mga kababayan. Alam naman natin na may problema tayo, 'di ba? May problema tayo diyan sa West Philippine Sea, at least kahit papaano. 'Di ba? Which seeks to facilitate maritime trade and mobility of Philippine and German-owned commercial vessels. So siguro, sabi ko nga po sa inyo, nabalitaan din namin sa Congress dati na sinabi nila na isa sa magiging paraan ng 'di ba, ng katapusan ng pangbubuli ng Chinese or China diyan sa West Philippine Sea is to encourage or to attract foreign investors. Katulad nito, maritime sector. Siyempre, maritime sa dagat 'yan, mga kababayan. 'Di ba? Kung may mga goods, mga trade products na diyan sa dagat, natural papayag ba naman halimbawa German o Germany, meron silang mga produkto na dinadaan diyan sa dagat tapos makiki magkakaroon ng sabihin natin pagpapalitan ng produkto ang Pilipinas at German, 'di ba? Tapos dahil nga sa sigalot diyan sa West Philippines, let's say diyan po dumadaan. Halimbawa lang, hindi ko sinabing diyan talaga. Tapos mga kababayan, na antala yung negosyo nila. Palagay nyo hindi makikialam ang Germany? Siyempre, ano nila 'yan 'di ba? Produkto nila 'yan na hindi mapapadala sa tamang oras. So, yun yung mga bagay na kailangan din nating tingnan. Hindi lang yung gastos lang yan, ah, wala naman tayong mapapala dyan. Like nung mga sinasabi ng mga hinayupak na alam naman po natin, number one na problema ng ating administrasyon ngayon. Diba? Hmm? Another agreement was in a cooperation program between the Technical Education and Skills Development Authority or TESDA and the German Federal Institute
for Vocational Education and Training. Kita nyo na mga kababayan, 'di ba? Siyempre, pag may cooperation ng TESDA sa Federal Institute for Vocational Education and Training, ang mangyayari, mas magiging well-trained ang ating mga kababayan. Mas magiging skilled na puwedeng makahanap ng magagandang trabaho na hindi lang, pang-construction, na hindi lang yung, pang-babysitter, 'di ba? Hindi lang, pangkatulong. Hindi ko po minamaliit yang mga 'yan. Kumbaga sa akin, dito sa tie-up na 'to mga kababayan, dahil 'yan sa pagtutulungan ng mga bansa na 'yan, ay mas mapapatibay at mas mapapagaling po ang, kalidad ng ating mga kababayan, 'di ba? Ano pa dito? Doon naman sa Republic, Marcos will proceed to the Czech Republic for the state visits, which was on the invitation of President Peter Pavel. Is it Peter? Yeah. It is also a return visit following Pavel's visit to Manila in April 2023 and comes a significant time as the Philippines and Czech just celebrated their 50th anniversary of relations last year. In Prague, the president will meet the Pavel and Prime Minister Peter Fiala and the heads of the Czech Parliament, Senate President Milios um, Bistrisel and President of the Chamber of Deputies, Marketa Pekarova Adamova. Ang hirap ah. Marcos is also scheduled to attend a business forum and have meetings with business leaders interested in renewable energy. So sa Czech Republic, mga kababayan, dito natin pag-uusapan ang renewable energy, which is alam ko magiging malaking tulong ito dahil ito nga yung sinasabi ni Trexie Angeles kanina. Kala ko ba pabababain yung presyo ng kuryente, ng tubig, ng bigas, 'di ba? So this is one way mga kababayan, 'di ba? Eh hindi natin masusolusyonan 'yan na dito lang. Kailangan kailangan gamitin natin, take advantage natin yung mga kaalyado natin. Ganun po 'yun. Manufacturing, healthcare, aerospace, and innovation, 'di ba? Ang dami oh, mga kababayan oh. Healthcare. Eh alam naman natin, kahit yung mga kababayan natin nag-aalisan na pagdating sa manpower, wala, kulang tayo eh. 'Di ba? Kulang na tayo kasi napupunta sa ibang bansa eh. Napupunta sa kung saan. Dahil sa hirap ng trabaho dito, eh paano kung dito makapag-invest ang mga ito? Eh hindi na sila pupunta sa ibang bansa. Dito na sila mismo hahanap buhay. Dito na sila magtatrabaho. Malapit pa sila sa pamilya nila. Foreign Affairs Assistant Secretary Maria Elena Algabre said the president will also witness the signing of a joint communique on the establishment of labor consultation mechanism. Ito hindi ko masyadong nagets, labor consultation mechanism. Siguro ito ay sa mga tao din ano. Pero hindi ayaw kong paliwanag 'yan ang hindi ko naman talaga kabisado mga kababayan. So 'yun lang. Kasi gusto ko lang i-point out yung nagagawa nung foreign trips ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kasi natin pwedeng sabihin mga kababayan na puro gastos lang 'yan eh, 'di ba? I-compare natin yung gastos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin natin meron ng 10 billion. Eh kumpara naman sa 300 billion ng actualized or materialized investment. Nung 2023 pa lang 'yon. Eh nung 2024 pa, 'di ba? And what more pa? Kung magkakaroon o maamyendahan ang ating economic provision, 'di mas malaki, 'di ba? Okay. Sabi ni Sir Wilfredo Lazar, sabi po ni Sir Kaloyal Alex Andrade, hindi talaga titigil tong si Boy Sili palibasa hindi na kumpleto ang pirma kaya House of Representative naman ang binilangan. Nakapagbayad naman ng ating pagkakautang ang Marcos administration ng halagang 1.6 trillion lalo na kapag amyendahan na ang economic provision. 'Di ba? Sabi ko nga po sa inyo eh. No comparison ng ating PBBM, welcome siya sa lahat ng bansa, world leader na ran siya kaysa kay Duterte.
world wanted criminal. And I mean na rin, Duterte persona non grata at mag-in muna ako, ingat kayo palagi. Oy, magtatrabaho pa pala, si Sir Wilfredo Lazar. At international news, mga mainstream media abroad ang crucial ng economic provision ni Pinas. Positive ang news abroad, mukhang makukuha daw ni PBBM ang kanyang goals. Well, actually, this day, mga kababayan, the reason why kahit saan po kayo tumingin na tabloid, na wag lang kayong tumingin dun sa mga toxic. Alam niyo naman kung sino-sino yung mga toxic na nagbabalita, 'di ba? Pero makikita niyo po lahat, international news, talagang positive lahat ng tingin kay PBBM. Positive lahat ng balita. Kirk Di Mayakyak, shout out. Kagaw, actually, that's a multiple contact, Other can get on the purpose of this. What do you mean, Pan Cabalona? Okay. Infinite Streams TV, sabi nga ni Kong Suarez, one solution in WPS is attracting more investors means protecting also their investment, kaya may guardians tayo sa di ba? Mga kababayan, yun pinapaliwanag ko sa inyo kanina. Imposible naman na yung hinalibawa ko, let's say meron silang business na dumadaan sa karagatan. Kasi hindi naman meron talagang mga business diyan, mga cargo, 'di ba? Dumadaan sa karagatan. At dahil sa sigalot diyan, 'di ba? Ang Germany, umiikot 'yan eh. Umiikot 'yan na ganyan, 'di ba? Baka dumadaan 'yan dun sa West Philippine Sea, hindi natin alam. Let's say, for example, na sila ay maharang o sila ay maantala yung kanilang ginagawang negosyo. Natural, mga kababayan, they will going to protect their product. And of course, they will going to protect yung kasosyo nila, yung kanegosyo nila. 'Di ba? 'Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Tama po yung sinasabi ni Infinite Streams TV, 'di ba? Sabi ni Kong Suarez 'yan, na nandun po kami nung time na 'yan, pinaliwanag 'yan. Actually, tapos na yung ano no'n, press con, tapos sinabi 'yan ni Kong Suarez. Maganda yung sinabi niya na 'yan eh.